Napakaraming Rolex na naglipana sa paligid, mga fake, mga peke, na ang hitsura, kala mo, original talaga ang kanyang hitsura, pagkakagawa. Ngunit ito ay may sikreto upang malaman mo kung ang isang Rolex ba ay genuine or original. Lamang ang may alam. Kumusta po kayo mga kaibigan? Dito po sa aking channel, More Than Treasures. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapamakan, at karamdaman. So sa video po natin ito, tatalakayin po natin ay yung katanungan po ng aking kaibigan na tagasunod. Siya po ay nag-send ng mga picture ng Rolex doon po sa Facebook page ko, More Than Treasures. Gumawa po ako ng bagong Facebook page sa More Than Treasures. Sana po. Hindi ko na lamang po in-screenshot yung kanya pong katanungan. Ang sabi niya po ay, paano daw ba malalaman kung ang isang Rolex ay original? Sapagkat galing pa po yun ng probinsya, ipapadala lang sa kanya sa Manila at ibebenta. Ang pinagtataka daw niya, kung original yon, bakit daw 1K lang ang kanyang halaga? Ano po? So, siguro, screenshot ko na. Ito po yun, katanungan niya. Pakatatandaan po natin, pagdating po sa usapang Rolex, hindi po mahalaga ang presyo, ha. Kung ibinibenta sa'yo ng 1,000, hindi po 1,000 lang, fake. Kung binibenta naman sa'yo ng 100,000, hindi po 100,000, is tunay. Ano po? Malay ba natin kung napulot lang yan? Ako po nakabili po ako ng relong mahal talaga. Sa magbabakal buti, napulot niya lang. O di ba? Kaya hindi po mahalaga ang presyo. Ang mahalaga, alam mo kung original po ang isang Rolex na ibinebenta sa iyo. Ngunit bago po yon ay nagpapa-shoutout ang ating kaibigan, ang aking kaibigang Usapang Alahas, Payatas Vlog. Shoutout sa iyo, idol. Kaibigan, ha? Pangalawa ay ang bike tayo. Kaibigan, magbabike tayo minsan. Po, sira lang yung kadena ng bike ko. Kaya hindi ako makapag-bike. So, sa mga may comment, sa mga may katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa akin, pwede po kayong magtanong, huwag po kayong mahihiya, basta Usapang Alahas. At may mga request din po kayong gusto ipagawa sa akin na video, huwag din po kayong mahiya na mag-request sa akin ng video. Kaya lang, Usapang Alahas lang, huwag naman yung video gusto niyo kong pasayawin, hindi po ako marunong sumayaw. Doon lamang tayo sa Usapang Alahas at sasagutin po kayo ng malinaw po sa abot ng aking makakaya. At sige po, tutuloy na po natin ang patungkol po sa Rolex. Paano nga ba malalaman kung ang isang Rolex ay original? Lamang ang may alam. Alam niyo po, sa tagal kong pamimili ng alahas, ang nakahawakan ko pa lamang na original na Rolex ay tatatlong piraso pa lang. Ano po? Sa loob po ng 14 years kong pamimili ng alahas. Alahas po ang relo, ha. Ang relo is alahas. Tandaan niyo po yan, ha. Ang alahas, hindi lang kwintas yung bracelet. Pati relo, alahas po yan. Tatlo lamang nahawakan kong original na Rolex. Ibig sabihin, bibihira po ang kumakalat na original na Rolex. Pero, ang mga fake na Rolex ay halos mayat maya may nagdadala, nagpapakita sa akin. Pakatatandaan po natin, may Rolex na replica na ang pagmumukha ay ang hilatsa, ang hitsura, kamukhang ng original na Rolex. Ano po, kahit nga po ako'y bihasa po sa relo, pag ang dinadala po sa akin yung replica, may procedure po yan, may proseso po yan, para po malaman natin kung original ang isang Rolex. Ngunit bago ko po sa inyo ituro ang mga sekreto para malaman po natin na ang Rolex ay original, ituturo ko muna sa inyo yung 14 na klase ng iba't ibang
Rolex. Kung sakaling mahahawakan nyo ito, ay maaalala nyo, ito yung video ni More Than Treasures. Ano po? Uunahin ko po dito yung number 1. Yan. Cosmograph Daytona. Ang Rolex po, Daytona Rolex, ay marami po iyang klase. Ngunit ang tinuturo ko sa inyo, the example ko ay ang Cosmograph Rolex Daytona. Pangalawa, Rolex Genevieve 1908. Pangatlo, Yachtmaster 42. Po. Pang-apat ay ang Sky Dweller. Yan po yan. Panglima ay ang GMT Master 2. Yan po yan. Pang-anim ay ang Explorer, Rolex Explorer 36. Ano po? Ibig sabihin kung may 36, may Explorer 1, Explorer 2. Ano po? At ang pang-pito ay ang Oyster Perpetual. Ito pong Oyster Perpetual, napakarami pong nagkalat yan ng mga Rolex na yan. Lalo na po yung fake. Ano po? At ang pangwalo, ito po. Day-date Rolex. Pag sinabi pong day-date Rolex, yun po yung may pihitan, tapos po may tatlong kamay, iisa lamang po ang pihitan niya. Yung tatlo naman ang pihitan, tatlo po ang pindutan, yun naman po ay chronograph. Ano po? Day-date. Ibig sabihin, may petsa, may araw. Yan po ang Rolex day-date. Ano po? Ang kasunod naman po ay ang pang-sampo. Ang Lady Date Jazz Rolex. Ito po yun. Pang-11 ay ang Air King Rolex. Ito po yun. Pang-12, ito na po, Rolex Submariner. Pag sinabing Submariner, eh, maninisid po yan. Ano po? Mga sumisisid. Submariner. Ano po? Okay? Ito pa po, pang-13, ang Sea Dweller. Ano po? Pagdagat din po yan. At pang-14, ito po, Rolex Deep Sea. Rolex po yan, sa ilalim ng dagat. Ilalim sa dagat. Ano po? So yan po yung pang-14 na, ayan po ang 14 na mga iba't ibang klase po ng Rolex. At pakatatandaan po natin na, kapag ang isang relo ay mamahaling luxury watch, marami pong fake na lumalabas. Marami pong gumagaya. Maraming umiidolo. Kaya naglabasan po ang mga fake na Rolex sapagkat napakamamahal po niyan. Kaya nga pag ako tumitingin sa braso ng isang tao, pag nakita ko Rolex niya, may Rolex na fake na napakadaling tignan, tingin mo lang, alam mo ng fake. Pero may Rolex nga pong kung titignan yung original, pero fake. Walang lusot po yan sa mga magagaling na sanay sa relo. Number 1, paano ba malalaman kung ang isang Rolex ay original? Ito po, tandaan nyo. Kapag may nagbenta sa'yo ng Rolex, okay? Kailangan meron po siyang warranty card. Meron po siyang box. At meron po siyang warranty card. Bakit? Dahil dyan po sa kanyang authentication card na yan, authentication card po ang tawag dyan, with warranty, dyan po nakasulat yung mga description kung anong Rolex meron siya. Halimbawa, yung Rolex niya po ay may serial number sa stainless. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halimbawa lang po. Nakasulat po yan dito. Titignan mo, babasahin bracelet. Serial number 1 to 10. Tignan mo po, nakasulat dyan. Bracelet, serial number 1 to 10. Uy, ito yun. Tama. Pangalawa po, yung sa kanyang serial number sa housing. Pinakang housing po niya. May serial number po yun. Ano po? Kailangan nakasulat din po doon.
Pag may ganyan po ang iyong Rolex na binebenta sa'yo, kung anong nakasulat doon sa kanyang authentication card, ang authentication card po, warranty card ay para po yung ATM card. Ito po. Kung anong nakasulat doon at nakatugma po sa relo, ibig sabihin is original po sila. Number 1 na step, number 1, original na. Hindi pa po din nagtatapos ha. Number 1, original na. Okay. At kapag meron po yung authentication card, kahit saan makarating, kahit sinong umangkin sa relo mo, ikaw po ang may-ari niyan. Sapagkat, tulad ng isang sasakyan, nasa sayo po ang ORCR, tulad ng isang lupa, nasa sayo po ang titulo. Ano po? Kaya kapag kayo may relong Rolex na binili, pakaiingatan niyo po ang inyong authentication card, yung warranty card, yung inyong box. Dahil baka mamaya minsan may lumabas na akin yan, hindi niya alam na ikaw pala ay merong authentication card dahil ikaw mismo ang bumili. Ano po? So, number 1 po yun. Pag ganyan, nagtugma ang mga numero, so original po ang iyong Rolex. Paano naman kung ang ibebenta sa iyong Rolex ay napulot lang? Ano po? Sa nahawakan ko po na ilang pirasong Rolex, isa lamang po ang nakitaan ko ng warranty card. Ito po ang ganyang Rolex ay Rolex Explorer 2. Yan po ay taga Nagkarlan kasi bilas ko po ang kanyang driver, negosyante. Nasira, ikinisan ako, pinatawag ako, pinuntahan ko po, inayos ko po ang Rolex Explorer 2. Kaya sa mga magpapagawa ng Rolex dyan, mga Kamordan Treasures, pwede ko po kayong home service, tawagan niyo po ako. Kaya lang, may presyo po talaga ang paggagawa ng Rolex. Ano po? Basta dun po kayo sa aking Facebook page ha. O contact pwede din po dito. Sa mga picture naman sa aking Facebook page. Nung mahawakan ko po yung kanyang Explorer, ay nandun po sa authentication card, sa kanyang warranty card, sa kanyang box, ang lahat po ng description. Eh, paano kung ang Rolex na ibebenta sa iyo ay walang authentication card? Wala pong taon. Walang warranty card. Ano po? Basta relo lang. Bakit? Eh, bigay daw ko nun ni Ninong, bigay daw ko ni Tita sa Amerika, bigay daw ko nun ni Mami niya, galing pang Canada, galing pang Switzerland. No? So, paano mo malalamang ito ay original? Meron din po tayong procedure niyan. May proseso din po tayo niyan. Unang-una, kapag wala pong warranty card o authentication, sisikapin mo na ang Rolex na hawak mo ay matatanggal niyo po yung pinakang bracelet. Ito. Palasing ko. Mas malilinawan po kayo. Di ba may bracelet yan, dugtungan, sa housing niya? Tatanggalin niyo po yan. May butas po dito yan. Tanggal. Matatanggal po ang bracelet. Sa gilid po niya, yung pinakaganito po niya sa gilid, ganyan, yung pinatanggalan ng bracelet, may serial number. Ito po yung sample, oh. Yan. Wow! Tanggal na po ang bracelet niyan. Tignan niyo po yung serial number niya. Isa. Pakatitigan niyo po ha. Ito pa po. Dalawa. Pakatitigan niyo po ang serial number niya. Ito pa po. Tatlo. Tignan niyo po ang kanyang serial number ha. Iyan po ang serial number ng original na Rolex. Pagka po ang Rolex na iyong hinawakan binibenta sa iyo ay walang authentication card, kailangan gawin niyo po yan. Ay paano? Paano more than treasures kung ayaw niyang patanggal ang bracelet? Ay di wag mo bilhin, napakasimple. Pag ayaw niya patanggal ang bracelet, hindi niya ibebenta yan.
Okay? O kaya ay namimeke lang yan dahil alam niyang peke ang kanyang relo. Kanina po, may nagbenta po sa akin. Nagbebenta pala. Chupard. Yung Chupard po is luxury watch. Ang hilat siya ng Chupard hindi ko na lang pinituran, sayang. Yung hilat siya po ng Chupard niya ay napakaganda. Pati salamin sapphire. Ang nipis, two-tone. Wala po akong dalang gamit dito sa bahay kasi nasa shop po ang gamit ko. Ang ginawa ko, gumawa ko ng tinidor, nag-improvise po ako ng pambukas, pilit kong binuksan. Dahil nagaya po ng peking yung labas pero yung loob po, hindi niya kayang gayahin. Pilit kong binuksan. At nang mabuksan ko, fake po talaga ang kanyang Chupard. Anong sabi sa akin? Bigay daw ng amo ng kanyang tita sa ibang bansa yung Chupard na yun. Eh paano kung wala akong alam sa relo? Maniniwala ka? Oh, siyempre mayaman yun bibigay, original. Pakatatandaan po natin, ang sabi nga ni Ernie Baron, nung ako'y bata pa, natatandaan ko yan, knowledge po is wealth. Pag may kaalaman ka po, hindi ka po maloloko ni naman. Sapagkat knowledge is wealth. Kailangan talagang alam mo po ang isang bagay na iyong gagawin. Okay, tignan niyo po ha. Yan po ang mga serial number ng original na Rolex. Merong 6 na piraso na Rolex na numero, meron pong 5 pirasong numero, at meron po naman 7 pirasong numero. Ngayon, ano po ba ang sekreto? May sekreto din po yan. Yang serial number po na yan, kung paano malalaman kung iyan po ay original, sapagat iyan po ay ginaya din ng mga fake na Rolex. Ano po? Ang sabi po, kung iyang serial number na yan ay original, pagmasdan niyo pong mabuti, kailangan po ay engraved. Pag sinabing engraved, naka-ukit. Sige po, pagmasdan niyo. Yan. Pansinin niyo po, yung mga numero niya is naka-ukit. Hindi po siya yung parang isinulat lang. Kung tatanggalin mo ang Rolex bracelet at nakitaan mo ng ganyang serial number, ngunit hindi ganyan, hindi naka-engrave. Ano po? Bigyan ko muna kayo ng sample ng isang fake. Fake na may ganyan po ha, ito po. Yan. Fake po yan. Tignan nyo, may numero din. Ngunit pagkumparahin mo ang dalawa, itong fake at original, tignan nyo po. Yung original is engraved. Malalim ang kanyang kaya nga engraved Pag sinabing engraved, naka-ukit. Malalim yan. Yan tingnan niyo po. Yung fake, para lamang pong isinulat. Ano po? Tingnan niyo po. At ang original po, ay pag itinapat ko po sa ilaw, yung pagkakaukit niya, umikislap po yan, lalo po siyang lumilinaw. Halimbawa, medyo madilim, itapat ko po sa ilaw, lalo pong lumilinaw ang kanyang pagkakaukit. Ano po? Kumpara po sa fake, tignan niyo po. Para lamang siyang isinulat at hindi po siya naka-engrave. Ano po? At tignan niyo po yung kanyang pagkakaukit. Pulido po siyang ukit. Pulido na nakaukit ang kanyang mga numero. Kung ikukumpara niyo po dito sa peke, tignan niyo po. Ito pa, yung isang fake. Pagmamasdan niyo po mabuti yan para pag may nagbenta sa inyo ng Rolex, buksan nyo lamang itong channel ko, malalaman nyo. Ito pa po, yung serial number ng original. Ito pa, original pa. Ito pa, original pa. Pakatitignan nyo po, pagparehasin nyo po ang fake at original. Okay?
Ngunit kapag ang isang Rolex na nahawakan mo, pagtanggal mo po ng bracelet, ay wala naman pong nakaukit sa kanya na pangalan. Kumbaga man ay bakante ito. Wala pong nakaukit na pangalan. Walang serial number. Automatic fake. Huwag yun ang pasinin. Ano po? Kalimitan sa na-encounter ko nagbebenta ng ganyan. Itong Rolex niya ito ay galing pa sa hapon. Ano po? Binigay lang ito ng bayaw kong hapon. Galing ito sa Amerika. Sasabihin sa'yo. Ngunit lagi niyo pong tatandaan, pagdating po sa usapang Rolex, huwag ka pong maniniwala sa sasabihin na nagbebenta sa'yo. Dadalan ka pa niya ng Rolex na kakahon. Ano po? Ano man ang sabihin niya, kahit sabihin niya pang saan galing na bansa yan, ang lagi mong tatandaan, ito pong tinuro ko sa inyo sa video. Yan, habang nagdadaldal po siya, galing Amerika, galing Canada, galing sa mayaman, yan, tuloy-tuloy lamang naman yung proseso mo. Buksan mo na yung bracelet, tanggalin mo na, bahala siya magtutuin dyan. Okay? So nakita niyo po ha, ang serial number. Kapag kaganyan po, is original po yan. Ngayon, may mga original na Rolex, ngunit fake naman ang loob, ang pyesa o makina. Paano nangyari? Ako, technician. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko ginawa yan kailanman. Nagpagawa sa akin ng Rolex. Ano po? Ang ginawa ko naman, pinalitan ko ng makina. Makina po lang ang Rolex eh. Talagang makina. May presyo na po yan. Hindi naman alam na may-ari yun. Hindi kasi pagdating po sa Rolex Center, hindi ka pwedeng manood. Sa bagay, nung ako po gumawa ng Rolex, lahat po nakapanood lahat. So, paano kung nangyari nga pinalitan ng makina, ng technician? Wala naman pong alam doon ang may-ari ng Rolex kung napalitan. May sikreto din. So, nakita mo na, may serial number. Final, ito po yung ginagawa namin talaga. Ito po ang aming proseso. Kapag ang isang magbebenta ng Rolex ay ayaw dito pumayag sa proseso namin, walang bentahang magaganap. Bakit? Dahil kalimitan dyan ay sindikato. Di ba? Para lang sasakyan yan. Bayansin ka ng sasakyan. Alanganin naman bibili mo yung binibenta sa unit na hindi mo na i-test drive. Hindi mo na check yung makina. Kung iyon pa ba ang kanyang engine number, chassis number. Ganon din po sa Rolex. Bago mo bilhin yan, ang pinakang final, bubuksan ang makina. Bubuksan ang takip. Makikita mo po ang makina. So, halimbawa, ay nabuksan mo ang Rolex. Kailangan ito po ang makikita mong makina. Yan ang original na makina ng Rolex. Ito pa po ang isa. Yan ang original na makina ng Rolex. Ito pa po ang isa. Ganyan ang makina ng original na Rolex. Pakatignan niyo po mabuti at pag-aralan. Italin niyo po sa inyong isip. Tandaan, may serial number. Yun po mga numero. Kailangan may nakasulat na Rolex. Yun po. Kung siya ay Rolex Daytona, nakasulat po Daytona. At tignan niyo po ang kulay. Ano po? May kulay pula. Kulay puti po ang makina. At may kulay dilaw. Okay? Paano kung pag nabuksan mo na Rolex ay itong makina? Gold. Tingnan niyo po. Ang sabi ng iba, at sisiguraduhin ko namang hindi po sila marunong sa Rolex. Kaya daw po mahal ang Rolex dahil ginto daw po ang loob. Ano po? Paano kung maniwala ka? Ito po, makina, ginto daw ang loob. Yellow po yan. At yan po ay Swiss made din. Ito po yung original. Sino ang original? Ito, hindi po ang yellow. Okay? Kapag nakita mong sa loob ng makina ng Rolex mo ito, kulay yellow, matik, fake. Lamang ang may alam. Tignan nyo, ang tawag po sa makina na yan ay ETA. Hindi po yung ETA na nakabaga.
ETA po yan. ETA ang tawag dyan. Pag sinabing ETA machine automatic, iyan po ay makina ng mga rado. O di mahal din kasi makina ng rado. Mahal po yan kung nakasalpak sa rado. Kung ang makina yan ay nakalagay sa bahay ng rado, mahal po yan. Pero milya ang layo ng presyo ng Rolex sa rado. Yan po ang katotohanan. Kaya kapag nakita mo Rolex, ito makina fake. Pagbukas mo ng Rolex, ito pa, makinang fake. Pag yan din po nakita mo, ito pa, nakalagay sa Rolex, matic fake. Ito po ang original na Rolex machine. Asin niyo po ha. Kuha niyo po. At kalimitan po sa Rolex, wala pong tatak sa takip sa labas. Ang laging tatak ng Rolex sa takip ay nasa loob, ganito. Pero may mga Rolex din pong may tatak sa labas, bibihira. Kalimitan po walang tatak na Rolex sa labas. Lagi pong nasa loob. Okay? So nakita niyo po ha, kung ano ang kaibahan ng original sa fake. Meron pa. Para malaman mo kung fake ang iyong Rolex at para malaman mo din po kung ito ay original. Kapag ang Rolex na binili mo ay may nakaukit dito, ganito sa gilid, may nakaukit. Halimbawa nakalagay ay 18K. Nakaukit yan eh, 18K. Kalagay dito. Dito po sa pinakang ulo ng Rolex mo. May nakaukit dyan 18K. Kung yan po ay original na Rolex, kailangan pag sinabing 18K, kailangan 18K na gold yan. Wala po, hindi po pwedeng 18K gold plated. Wala. Pag sinabing original na Rolex, ang original na Rolex, kapag nagkulay dilaw, automatic. Halimbawa, kulay dilaw itong isang buong Rolex. Original. Automatic, solid gold po yan. Wala pong lumabas at walang ginawang Rolex na original at itinubog lang sa ginto. Solid gold po yan. Kalimitan sa Rolex nakikita ko, 14K. 14K. Kung 18K, 18K solid po yan. Okay? Kaya po, pagdating po sa usapang Rolex, upang hindi po kayo mapipay, ay pakatatandaan niyo po itong tinuro ko sa inyo. At kung medyo may malabo pa, pwede po kayo talaga magtanong sa akin. Opo, dito man, mas maganda po dito sa comment section para po nababasa ng lahat. Ano po? Nababasa. At kung magsesend ka naman ng picture, dun po sa aking More Than Treasures. Opo, yan po yung matagal ko ng stock na Facebook page kasi hindi naman po ako mahilig ng Facebook page. Naalala ko, may mga nagtatanong kasi sa akin, magsisend daw sila ng picture. Ay kaya po, binuhay ko yung aking More Than Treasure at ilagyan ko ng mga video. Kaya ipalo nyo na po ako doon lahat, mga More Than Treasures. So nawa po dito sa aking video, ay may natutunan po kayo at promise ko po sa inyo, bibigyan ko pa kayo ng magagandang video. Basta suportahan nyo lamang po ang aking channel. Na magandang gabi po sa inyo lahat sapagkat gabi po ako nag-video ngayon. Advance Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. God bless po. Lamang ang may alam.